Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawoy, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare. Tara na! Dito na po tayo sa MLMC. Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaxan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaxan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, pare, magandang umaga. Pare, magandang umaga. Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy. Oo naman, pare. Para hindi na kami magagatong. Pero, gagaan na lang kapag may dala kang gasol. Ayaw ko na. Ala, joke pala yun. Hello? Sa GV99 po ba ito? Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan. Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo. Bongga! This is DJ Honey na nagsasabing, Life is too Ito short. na ang Programang magpapagising, magpapatawa at Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon. Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba? GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama nyo ngayon ng inyong lingkod sa ngalan ni DJ Frankie. Ako po si Kiko Barako. At kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at pinakamahalagang balitang impormasyon na keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang GV Balita Express. oras natin, 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Neosep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon na symptoms. At dumako na tayo mga kabahay sa ulo ng mga balita. Sherwin Gatchalian, bagong Senate President. 13 senador nagbuo ng quorum sa special session. Malacanang at Kamara binati ang pagkahalal ni Gatchalian bilang Senate President. Escudero napipisil na mamuno sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pulong Duterte inahayag ang umano'y ICC warrant kay Senator Bongo, DILG at PNP tumanggi. Dalawang drug suspect timbog, higit 1 milyong pisong shabu nasamsam sa Batangas City. 4 na umano'y fixer timbog sa entrapment operation sa Biñan City. At para sa detalye ng mga balita, umpisa natin ang balitaan mga ka-vibe sa Senado. Senator Sherwin Gatchalian, bagong Senate President. 13 senador nagbuo ng quorum sa special session. Ang detalye ng balitang yan sa ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express.
ko, magandang umaga. Opisyal na ngang nahalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President matapos makuha ang unanimous vote ng 13 senators na dumalo sa special session ng Senado kahapon Hunyo 17. Nabuo ang quorum sa pagdalo ng tatlong senador kabilang sina Francis Cheese Escudero at Joel Villanueva na nagbigay daan sa halalan ng bagong liderato ng mataas na kapulungan. Kasunod nito, nanumpa rin si Gatchalian bilang Senate President habang nahalal naman si dating Senate President Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore matapos ang panibagong reorganisasyon ng Senado. Samantala, hindi pa rin dumalo sa special session ang ilang senador na kaalyado naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, Malacanang at Kamara binati ang pagkahalal ni Gatchalian bilang Senate President. Sa detalye ng balita, GV Balita Express. nagpahayag ang Malacanang at Kamara de Representantes sa pagkahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umaasa ang palasyo na mapapabilis ang pagpasa ng mga prioridad na panukala ng administrasyon upang mas mapalawak ang serbisyo at tulong ng pamahalaan sa publiko. Samantala, sinabi ni House Major Leader Sandro Marcos na makatutulong ang bagong liderato sa Senado upang matapos ang ilang linggong leadership deadlock at muling makapag-focus sa mga nakabinbing panukala. Iginiit din ng Kamara na handa itong makipagtulungan sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Gatchalian upang maisulong ang mga prioridad na batas sa panahon ng special session ng Kongreso. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dumako naman tayo sa iba pang balita. Escudero na pipisil na mamuno sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Napagkasunduan ang bagong majority block sa Senado na italaga si Senador Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, formal na inihahalal si Escudero sa muling pagpupulong ng impeachment court sa Hulyo 6. Aniya, napili si Escudero dahil isa itong abogado at may malawak na karanasan sa impeachment proceedings, kabilang ang pamumuno nito sa impeachment court noong 2025. Nilinaw naman ni Lacson na hindi pa pinal ang desisyon at maaari pa itong magbago. Itinanggi rin niyang may kapalit na kasunduan ang posibleng pagkakatalaga ni Escudero matapos itong sumama sa bagong majority block. Samantala, nakatakda ang pre-trial conference sa June 18 habang haharap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga reklamong paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust, panunuhol at iba pang mabibigat na akusasyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, pulong na Duterte, inihayag ang umano'y ICC warrant kay Senator Bongo. DILG at PNP tumanggi. Sa detalye ng balita, GV Balita Express. inihayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na may umano'y inilabas na arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bongo at dalawang dating pulis. Ayon kay Duterte, nagmula umano ang impormasyon sa isang highly reliable source. Ngunit aminado siyang wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC. Dahil dito, kinestyon niya ang umano'y paggamit sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban ng administrasyon. Gayunman, maaaring mariing ipinabulaanan ng Department of Interior and Local Government o DILG at PNP o Philippine National Police ang naturang pahayag. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla at PNP, wala silang natatanggap na anumang opisyal na abiso o dokumento kaugnay ng sinasabing ICC arrest warrants. Dagdag pa ng PNP, handa nitong ipatupad ang anumang legal na kautusan kung ito ay manggagaling sa tamang otoridad at dadaan sa wastong proseso ng batas.
para sa GB Balita Express. Ito si Kiko Barako sa GB 99.9, your good vibes. Yeah. Samantala, para naman sa iba pang balita, pasadaan natin mga vibes. Ang balita sa Southern Luzon, pagnanakaw sa loob ng moske sa Cavite City, nakunan ng CCTV. Suspect, tinutugis. Nasa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa detalye. DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express. Balita Express. Isang social media nga o sa viral ngayon sa social media ang CCTV footage ng umano'y pagnanakaw sa loob ng isang moske sa Barangay San Antonio, Cavite City noong Hunyo 13. Makikita sa video ang isang hindi pa nakikilalang lalaki na casual na lumalabas ng sambahan habang bitbit ang isang sound speaker bago naglakad palayo na tila walang nangyari. Nagdulot ng pangamba at pagkondena sa komunidad ang insidente dahil isang sagradong lugar ng mga Muslim ang pinasok ng sospek. Dahil malinaw ang kuha ng CCTV, umaasa ang mga residente na agad itong makikilala at maaaresto. Sa ngayon ay patuloy pang bineberipika ng mga otoridad ang insidente at hinihintay pa ng opisyal na pahayag ng Cavite City Police Station. Kasabay nito, muling pinaalalahanan ang publiko na maging mapagmatsyag at agad iulat sa pulisya ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GB 99.9, your good vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, lalaking nagbunot ng baril sa harap ng mga pulis sa Dasmariñas City, arestado. Para sa detalye ng balita. GB Balita Express. Arestado ang isang lalaki matapos umanong magbunot at magkasa ng baril sa harap mismo ng mga pulis sa Barangay Paliparan 3, Dasmariñas City, madaling araw ng Hunyo 16. Ayon sa pulisya, abala ang mga operatiba sa pag-iimbentaryo ng mga nasamsam na iligal na droga mula sa bypass operation nang dumating ang suspect na si alias Ray Marta. Sa pagkakalang mga ordinaryong tambay lamang ang mga pulis na nakabantay, bigla umano itong bumunot at nagkasa ng 9mm pistol. Agad namang inaresto ng mga operatiba ang suspect at nakumpiska ang isang 9mm pistol, magazine na may 7 bala at 2 ID. Nakapiit na ngayon si Raymart at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act habang patuloy pang iniimbestigahan kung lisensyado ang kanyang baril at kung may kaugnayan siya sa iba pang krimen. Para sa GB Balita Express, ito si Kiko Barako sa GB 99.9, your good vibes. Samantala, ituloy-tuloy natin ang ating balita. Dalawang drug suspect timbog higit 1 milyong pesos ng shabu nasamsam sa Batangas City. Ang iba pang detalye hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GB Balita Express. Balita Express. Dalawang hinihinalang big-time drug suspect ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya nitong Martes ng gabi kung saan mahigit 1 milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska. Sa Barangay Tinga Itaas sa Batangas City, nahuli sa bypass operation ang high-value individual na kinilala sa alias na Impulse matapos umanong magbenta ng shabu sa isang undercover operative. Na-recover mula sa kanya ang tinatayang 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos, isang 9mm pistol na may mga bala, motorsiklo at cellphone. Samantala sa Barangay Sorosoro ibaba naman, naaresto rin ang sospek na si alias Rogelio matapos maaktuhang may dalang balisong. Sa inspeksyon, nakuhaan siya ng tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Kapwa nang nasa kustodiya ng mga otoridad ang dalawang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at iba pang batas na may kaugnayan sa iligal na armas. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GB 99.9, your good vibes. Samantala, 4 na umano'y fixer timbog sa entrapment operation sa Binyan City. Para sa detalye ng balita. GB Balita Express. 4 na hinihilalang fixer ang naaresto sa isinagawang entrapment operation ng Land Transportation Office o LTO
Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Laguna Police sa Binyan City. Ayon sa LTO, matagal nang minomonitor ang mga suspect dahil sa umunoy illegal na pag-aalok ng serbisyo para sa renewal ng driver's license kapalit ng pera. Nadakip ang mga ito habang nakikipagtransaksyon sa isang posture buyer. Nahaharap ang apat sa kasong paglabag sa Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Kasunod nito, muling nanawagan ng LTO sa publiko na huwag makikipagtransaksyon sa mga fixer at dumaan lamang sa opisyal na proseso upang maiwasan ang panloloko at pananagutang legal. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, 64 na drug suspect timbog, higit 2 milyong piso ng shabu at marijuana nasamsam sa Calabarzon. Para sa detalye ng balita, iulat mo DJ Joey Boy. GV Balita Express. Iko, aabot nga sa 64 ang hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang naaresto sa magkakasunod na anti-drug operation ng pulisya sa buong rehiyon ng Calabarzon sa loob lamang yan ng 24 oras. Sa ulat ng Police Regional Office 4A, nakumpiska ang mahigit 292 grams ng shabu at halos 61 grams ng marijuana na may kabuuang halaga na mahigit 2 million pesos. Pinuri naman ni Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at tiniyak na magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Binigyang diin din ni Marantan na alinsunod sa direktiba ng PNP Chief, walang ligtas na kanlungan sa Calabarzon ang mga sangkot sa iligal na droga at patuloy silang pananagutin sa ilalim ng batas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, dako naman tayo sa ating weather update. GV 99.9 Weather Update. Weather Update. Easterlies patuloy na nakakaapekto sa Calabarzon at iba pang bahagi ng bansa. Para sa detalye ng balita o ulat panahon. GV Balita Express. Patuloy na nakakaapekto ang easterlies o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko sa Southern Luzon, kabilang ang Calabarzon, Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Nagbabala ang Pag-asa sa posibilidad na pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na thunderstorm. Sa Metro Manila naman at iba pang bahagi ng bansa, posible rin ang mga panakanakang pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Samantala, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Inaasahan naman ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin at bahagya hanggang katamtamang pag-alon sa mga karagatan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ating good vibes balita, Philippine Eagle Girly lagpas na sa inaasahang habang buhay na pagkabihag. Ang buong detalye hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Iko, patuloy nga nagbibigay inspirasyon ang Philippine Eagle na si Girly matapos malampasan ang inaasahang haba ng buhay ng kanyang species habang nasa pangangalaga ng tao. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, nasagip si Girly noong 1982 matapos masugatan ng tirador na naging sanhi ng permanenteng pinsala sa kanyang pakpak at pagkawala ng paningin ng isang mata. Ngayon ay nasa kalagitnaan siya ng edad na 40. Mahigit 4 na dekada nang nasa ilalim ng pangangalaga ng tao si Girly at naninirahan sa Ninoy Aquino Park
and Wildlife Center mula pa noong 2009. Ayon sa DENR, ang mahabang buhay ni Girlie ay patunay ng kahalagahan ng patuloy na programa sa konserbasyon upang maprotektahan ang critically endangered na Philippine Eagle. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga, hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Oras natin mga ka-vibes, 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Nakasama at napakinggan nyo Kiko Barako at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa programang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Tutok lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. No problem po. Ano po pala nangyari sa meeting kahapon? GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas